Hello everyone, magandang buhay sa lahat. Welcome na welcome po kayo dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to solve the volume of regular triangular pyramid and the tetrahedron. So ano po yung pagkakapareho at pagkakaiba ng dalawang kind of triangular pyramid na ito? At ano po yung formula na gagamitin natin para masolve po yung kanilang volume? Okay? So, ipipresent ko po sa inyo yung dalawang formula to solve the volume of regular triangular pyramid and tetrahedron in some of the prepared examples sa video na ito. Okay, so to start the lesson, let's define first the two kind of triangular pyramid. So the first one is regular triangular pyramid. The base is an equilateral triangle while other faces are isosceles triangles. At yung tetrahedron naman, all faces are equilateral triangles. So ano po yung pagkakaiba ng dalawang triangular pyramid na ito? Ito po yung ating figure. Okay? So ito po yung regular triangular pyramid. Ayon po sa kanyang definition, the base is an equilateral triangle. So pag sinabi po nating equilateral triangle or the other term is regular triangle, ito pong triangle na ito has equal measurement of the sides. Okay? So again, ang pyramid, ang base po niya ay triangle. So here, yung triangle ay regular triangle yung base niya. Ano po? At meron po siyang height. Bakit po meron siyang height? Kasi ito pong side ng triangle ay hindi po equal sa side dito. Okay, mas mahaba po ito pong edge dito pataas compare po sa base niya na triangle. Okay? At sa tetrahedron naman, bakit po siya sinabing tetrahedron ay pareho naman po silang triangular pyramid. Okay, sa tetrahedron naman, all faces are equilateral triangles. So, ibig sabihin, ito pong base niya ay equilateral triangle, pare-pareho po yung measurement, at yung edge po ng ating pyramid dito ay gawin din po yung sukat sa sukat ng length ng base ng triangle. Kaya notice here, lahat po ng sides ng ating pyramid or yung edge po ng pyramid natin ay equal in measurement. Kaya A lang po lahat. So notice here na dito sa tetrahedron, isa lang po yung variable na gagamitin natin. Ito po ay A. A stands for the side of the tetrahedron. While sa regular triangular pyramid, meron po siyang sides na A. Ito po yung sides ng ng regular triangle rather or equilateral triangle. So A po ang ginamit kasi pare-pareho po yung measurement ng three sides at meron na po siyang height kasi yung taas po ng ating pyramid, yung edge po niya ay hindi po kapareho ng length ng side ng what do you call this one? Triangle. Okay, so unlike here na lahat po ng edges ay pare-pareho po ang measurement. Okay, so mula po sa original formula ng volume of a pyramid, volume is equal to 1/3 times base times height. Ito pong base ay, ito po yung base ng pyramid. Area of the base of the pyramid. Ito po. Okay? Times the height. So mula po dito, gamit ang area ng regular triangle as base, ito po yung magiging result ng derivation ng formula. So sa video po na ito, hindi ko po muna pinakita kung paano po dinerive yung equation po ng formula for regular triangular pyramid. Ito nga po at tetrahedron, this one. Unahin po natin itong regular triangular pyramid. Ito po yung kanyang formula. So volume is equal to A. Ito po yung side ng base na triangle. A po yan. Yung iba pong video, ang ginagamit po nila ay S for side. Pero dito, ang ginamit po muna ay A. So, okay lang po kahit anong variable. And then, we have height. Okay, yung height po ng regular triangular pyramid mula po dito sa taas papunta po dun sa pinakang gitna. Ang tawag po dito ay height. Ano po? And then, okay, we have square root of 3/12. So, ito po yung formula kapag meron po kapag ang given po ay regular triangular pyramid. Okay? Ulitin ko po. Volume is equal to A squared times height times square root of 3 divided by 12. So para naman sa tetrahedron, isa lang po yung variable sa ating formula kasi isa lang naman po yung variable dito sa ating figure. Okay? Kung ano po yung measurement
ng side or yung edge po ng ating tetrahedron, yun lang po yung gagamitin natin. Okay? So we have volume is equal to a cube square root of 2 divided by 12. Okay? So ito po yung dalawang formula na bibigyan po natin ng examples kung paano po ito gamitin, okay, to solve some problems. Okay, so let's start for example number 1. So find the volume of the following regular triangular pyramid. So here, ito po ba ay regular triangular pyramid or tetrahedron? Okay? So notice here, yung ating pong side ay pare-pareho pong A, ibig sabihin ito po ay tetrahedron. Okay? At ang formula po na gagamitin natin ay ito po, volume is equal to A cube times square root of 2 divided by 12. So substitute lang po natin yung value ng A o yung side ng ating tetrahedron. Ang side po niya ay 3 meters. So substitute lang po natin dito sa A sa ating formula. So this will become volume is equal to, yung A po natin ay 3, so 3 substitute and then cube, so 3 cube, square root of 2 copy, divided by 12. Okay. So here pala, sa iba pong formula, ito po yung iba pong sinasabi nila sa ibang video o sa ibang book, ito po yung sinasabi nilang formula, a cube divided by 6 square root of 2. Kaya lang po kasi hindi po simplified yung formula, kaya mas sinimplify ko po ng konti para po walang square root sa denominator. So dinala ko po sa numerator. Ano po? So pwede pong itong formula, pwede naman pong itong formula ang gamitin natin. But this is more simplified than this. Okay. So here, kapag wala po kayong calculator, pwede pong i-present yung answer na ganito po yon. Gagawin po natin kapag wala po kayong calculator. Okay. So after substituting po yung side ng tetrahedron, which is 3, so 3 cube. If you are going to simplify this one, 3 cube is equal to 27. So we have 27 square root of 2 divided by 12. So, ang pwede lang pong i-reduce ay ito pong 27 at 12. Hindi po pwedeng galawin ito pong square root of 2. Ano po? Kasi dapat pag nag-reduce po tayo ng may square root, dapat may square root din po sa baba o sa denominator. So, we can simplify this one or reduce to lowest term, 27 and 12. What is the common factor between 27 and 12? Ito po ay 3. Okay? So, ang common divisor po ng 27 and 12 is 3. So, paano po i-simplify? So, ganito po. So, we're going to divide 27 divided by 3 is 9. And then, sa denominator, 12 divided by 3 is 4. Okay? And just copy square root of 2. So, ito pong volume na na-compute natin, 9 square root of 2 divided by 4, ay nasa simplified form na po ito. So, again, hindi po pwedeng i-reduce ito pong 2 at 4 dito po sa ating given. Bakit po? Kasi ito pong 2 ay mayroon siyang square root. Okay? So, pwede na pong itong sagot, pero pag gusto po ninyong i-decimal, pwede po ninyong i-press yan sa calculator. So, paano po i-press sa calculator ito para po maging decimal? Ganito lang po yon. I-press nyo po 9 and then square root of 2 or square root and then 2 and then after that, i-press po muna yung equal sign. So kapag may sagot na, i-press po yung divide by and then 4 and then equal sign. So kapag gawin po yung proseso ng pagpipress ninyo, ito po yung lalabas. 3.18 pero kinat ko po yung kanyang decimal. Okay, kinuha ko lang po yung 2 decimal. At of course, yung given pong unit dito ay meter. Since ito po ay volume, always cube po yung magiging volume po natin. Okay? So we have cubic meter or m cube. Okay, so how about this number 2 example? So ito pong given natin ay meron pong measurement ng side ng base 2 meters at yung height po na given ay 5 meters. Okay, so hindi po ito tetrahedron. Ito po ay regular triangular pyramid. Ano po? Kasi meron po siyang height. So hindi po pareho yung side ng base natin ng triangle na 2 meter dito po sa edge ng ating pyramid. Okay? Kaya ang gagamitin po natin ito ay regular triangular pyramid. So ito po yung ating formula. So volume is equal to a squared. Okay, this one. Times height. Height ng pyramid. Square root of 3 divided by 12. So substitute lang po natin. Ganito lang po yun. Yung ating pong A, yung side po ng base na triangle ay 2 meters. Kaya 2. A is 2. And then may square kaya 2 square times.
So, ito pong pagitan dito po sa numerator ay times po to lahat. So, ang h po natin ay 5, kaya times 5 po, and then copy, square root of 3, and then divided by 12. Okay, to simplify, simplify po muna itong my exponent, 2 squared. So, this will become 4. Okay, 2 squared is 4, and then copy, times 5, square root of 3, divided by 12. Okay, and then you can multiply 4 times 5, that is equal to 20. Okay, 20, and then square root of 3 divided by 12. So here, you can reduce 20 by 12 kasi mayroon po silang common factor. So ano pong common factor or common divisor between 20 and 12? So pwede po dito ang 4. Ano po? So lagay ko po dito. Pwede po ang divisor natin ay 4. So ang maging sagot po dyan ay ito. Paano po nakuha ito? So 20 divided by 4 is 5. This one. And then copy square root of 3. Okay, this one. At sa denominator naman po, 12 divided by 4 is 3. Again, hindi po pwedeng i-cancel ito pong 3 at 3 dito kasi ito pong numerator natin may square root. Kaya hindi po pwede ito na simplify or i-cancel. Okay? So wala na pong common divisor or common factor between 5 and 3. So pwede pong iyan sagot. Okay, ilalagay lang po yung unit natin na cubic meter. Okay, so cubic meter po kasi yung given dito. Okay? Pag gusto naman pong i-decimal, ganito lang po yun. Kung gusto po ninyong i-decimal, i-press lang po sa calculator ninyo 5 and then square root and then 3, then press equal sign. Yung sagot, press mo yung divide and then 3. So ang ilalabas po niya ay 2.89. So actually, may kasunod pa po itong decimal, kinat ko lang po sa 2 decimal place. And then, syempre, dadala po natin yung unit ng ating pyramid, which is meter, kaya ito po ay cubic meter. Okay? Okay, for number 3 example, we have this given figure. Tatlo po yung kanyang given. So ano pong ibig sabihin ng triangular pyramid na ito? Okay, so yung base po natin na triangle, meron po siyang side length dito na 18 meters at yung height po ng triangle ay 9 meters. Okay, at meron po pong height ng pyramid which is 24 meters. Kaya dito po, maging dalawa po yung edge natin or height. So una po ay height ng triangle na base at yung pangalawa ay height ng pyramid mula po tuktok papunta po sa gitna sa base ng triangle. Okay, so ano po yung formula to solve the volume? Ito po yung ating original formula for the volume of pyramid. Volume is equal to 1/3 times the area of the base B times height. Okay, so para ma-simplify natin, ganito po yung ating formula. Volume is equal to 1/3 copy times the area of the base which is triangle. So the area of triangle is 1/2 times base times height. Okay? And then next po ay height, kaya times height po dito. Kaya ito po yung sabi ko kanina, dalawa po yung magiging height. So height po ng base na triangle, yung unang height, at yung pangalawang height po ay height po ng pyramid mula po sa tuktok papunta po sa gitna sa base. Ano po? Na triangle. Okay, so to solve the volume of this triangular pyramid, ay substitute lang po natin yung given. Okay? So 1/3 copy times 1/2 copy times ano po yung base? Ito po yung edge ng ating triangle na base. Ang edge po niya ay 18. So 18 meters, so 18. And then yung height po ng triangle which is 9 meters kaya times 9. And then yung pangalawa pong height, ito po yung height ng pyramid which is 24 meters kaya times 24 po yan. So notice here sa ating formula, multiplication po lahat ang gamit po dito. Okay, kaya ito po ay times. So here, we can simplify this one as 1 times 1 times 18 times 9 times 24. Ito po yung ating numerator. So, paano po ba ang pag-multiply ng fraction? Ang pag-multiply po ng fraction or rational numbers ay multiply all the numerator. Ito po bang 18, 9, and 24 numerator? Yes, kasi po, lahat po sila dito kapag whole number, meron pong denominator na 1. Ano po? Okay, so let's become 1, 1, this one, 18, 9, 24. So 18 times 9 times 2 times 24. At sa baba naman po, 3 times 2 here, hindi ko na isinama po yung 1 dito. To simplify, multiply the numerator, 1 times 1 times 18 times 9 times 24. That is equal to 3,800
888. Divided by 3 times 2, that is equal to 6. Okay? So, pag pwede pong i-divide, i-divide. Pag hindi po, reduce to lowest term. So, yung 3888 divided by 6, ang sagot po dyan ay, hindi ko na po nilagay kung paano po i-compute. But if you divide 3888 divided by 6, that is equal to 648. Ano po yung unit na ginamit? Meter. Kaya ito po ay cubic meter. Okay? So, ito na po yung kanyang volume. Okay, so how about this number 4 triangular pyramid? So, ito naman po yung ating triangular pyramid for number 4. Example, meron po siyang right angle. Ano po? Yung ating base na triangle. Okay. So, ang tawag po dito sa base na triangle ay right triangle po ang tawag dito. Kasi may isa pong angle na right angle. Okay, so we have this figure. Paano po isolve? Gamit po yung ating original formula for the volume of pyramid. Okay, substitute po natin yung given. Okay, so naglagay po ako ng given dito. Yung B po dito sa ating formula ng pyramid, ito po yung area ng base na triangle. So ito po yung ating triangle na base. So paano po kinukuha yung area nito? Okay? Again, ay gamitin natin yung area ng triangle na 1/2 times base times height. So here, paano po ma-determine yung base at height dito po sa edge ng ating triangle? So pwede po magkabaliktad yung base and then yung height. Pero ang ginawa ko po dito, ang base po ay 6 kasi nandito po sa baba. At yung height po ng ating base na triangle ay 10. Okay? So 10 meters. At yung height po ng ating pyramid ay 15 meters. Okay, substitute po natin sa ating formula. So we have 1/3 times 1/2 times base ng triangle, 6. Okay, ito po. Times height ng triangle. Okay, this one. 10 meters. Height is 10 meters. And then next, lagay ko po na h yung bigger height sa height po ng pyramid. So, ang height po ng pyramid ay 15, kaya ang h po ay times 15. Okay. So, again, multiply natin yung numerator. Ito po yung magiging kalabasan kapag sinimplify natin. 1 times 1, ito po, times 6 times 10 times 15. Okay, lahat po yun nandito. At sa denominator, again, ang denominator po ng lahat ng whole number na ito ay 1. Kaya kahit hindi na po isali sa denominator. Ito lang po yung multiply natin, 3 times 2. Okay, this one, just copy. Okay, so multiply numerator. Pag multiply nyo po yung numerator dito, ito po yung magiging product niya. 900. And then divide denominator, 3 times 2. That is equal to 6. Okay, so now, we are going to divide 900 by 6. So what is 900 divided by 6? So the quotient is equal to 150. So ano po yung unit na ginamit? Meter again. So lagay po natin dyan, cubic meter. So always, kapag nagsosolve po tayo ng volume, indicate po ninyo yung unit. Okay? So the volume of this triangular pyramid is equal to 150 cubic meters. Okay, so to test your knowledge, let us answer first these two questions prepared for you. So this is our activity. Find the volume of the given pyramid below. Okay, so we have number 1. Ang tawag po dito, ano pong tawag dito? Lahat po ng edge ng ating triangle or triangular pyramid ay equal. So ang tawag po dito ay tetrahedron. At yung number 2 naman, ito po yung regular triangular pyramid kasi yung base po niya ay regular triangle because of this symbol. So we have edge po ng triangle as base 3 meters at yung height po ng pyramid 6 meters. Okay? So pwede po ninyong i-post yung video na ito at try to compute. After niyo po masagutan, baka pwede naman po pa-share yung inyong sagot dito po sa comment section below. Okay? Salamat sa panood, kaibigan. Kung natuto ka sa video na ito at nagustuhan mo, baka pwede naman pong i-click yung like. And then kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, ay i-subscribe na po natin kasi lahat po ng video lesson ng grade 8 matatag ay i-upload ko po dito.